Isa sa mga offerings ng Yamaha Philippines from the Mio line ang Yamaha Mio Gear S. Marami na rin ako natanggap na inquiries regarding this unit kaya nanghiram ako sa Yamaha PH and this is what I learned about this unit. Good day everyone! Nandito tayo ngayon sa may Antipolo. Paakit tayo ng, siyempre, Marilaki. Siyempre, ang gamit natin ngayon is itong Yamaha Mio Gear S. Yes, tama kayo. Yamaha Mio Gear S ang ating gamit ngayon. Daming nagtatanong kung malakas daw ba sa gasolina, kaya daw ba yung ganito kabigat. Kasi dalawa silang nasa around 90 kilos na rider plus OBR. Tapos okay daw ba gamitin pang daily na biyahe, pamasok araw-araw, hindi ba malakas kumonsumo ng gasolina. Ganon yung mga tanong nila. Lalagay ko dito para makita ninyo. Para siyang yung Yamaha Mio Sporty pero upgraded. Para sa akin parang mas pogi ito kumpara kay Mio Sporty. Although may engine differences, maliit lang pero mas pogi ito. Pakita ko sa inyo yung harap. Yung harap, ayan yung ilaw niya, ayan yung looks niya sa harap. Yung turn signal lights niya integrated na sa ilalim. Tapos ito yung tail light niya. Tapos yung turn signal lights niya integrated na rin sa harap. Wala yung nakalampas dito sa gilid. Panlinis tingnan, di ba? Mula dito, karamihan ng biyahe natin paahon na. Talagang mapapakita natin dito yung power, yung capability ng motor na to. Okay, pag-usapan muna natin yung riding position. Riding position is typical scooter na upright, yung paa mo nandyan sa harap. Yan, tapos maluwag naman, maluwag, kaya lang walang leg extension dito. Talagang kung ano yung pagpepwesto mo ng paa mo, yun lang. Siguro konting movement lang. Kaya lang, isa sa kagandahan dito, yung parang apakan sa likod. For example, meron ka ng karga dito sa harap, pwede mo iusog yung paa mo dito sa likod kasi may apakan. May apakan and meron siyang grip para hindi dumulas yung paa mo pagka bumabiyahe. Sa power, kagaya niyan, kitang-kita nyo naman, paahon tayo. Kayang-kaya naman umahon. Siyempre, bibigyan mo lang din ng konting piga para makaahon pa kung gusto mo mas mabilis. Kagaya niyan, Kayang-kaya naman. Kung ikukumpara mo siya sa ibang Mio lineup ng Yamaha, para sa akin, malakas ang hatak nito. Malakas ang hatak nito compared talaga sa ibang Yamaha Mio. Huwag mo lang isama yung Mio Aerox ahon uli. Kayang-kaya. Ang Yamaha Mio Gear ay gumagamit ng 125cc Blue Core engine na air-cooled 4-stroke, single overhead camshaft, 2-valve na naka-fuel injection. Yung headlight is LED and then the rest is bulb type. Sa left side ng handlebar is yung standard na busina, yung turn signal lights at yung high and low beam. Sa kanan naman, yung hazard switch, yung stop and start system, tsaka yung engine start. Merong USB power socket at stitched seat. Isa sa mga main features ng Yamaha Mio Gear S ay yung pagiging rugged nito. Mas makapal at mas makunat ang inner fairings nito kaya hindi ka kakaba-kaba na magagasgasan. At meron din siyang dalawang utility hooks. Built-in na yung hazard lights niya, meron kang brake hold, tapos meron pa rin siyang kickstarter. Sa gulong naman, meron tayong 14-inch mags harap-likod, Dunlop tires 80/80 sa harap, tapos 170 sa likod. Disc brake ang preno sa harap, tapos drum brake sa likod, walang ABS. Tapos yung S version, merong answer back key na magagamit mo pagka nasa parking ka tapos hindi mo mahanap yung motor mo. Pipindutin mo lang yan, magre-respond na yung motor sa'yo. Para hindi kayo malito, ang difference ng Mio Gear S dun sa standard is yung S version, merong answer back key, brown stitched seat, tsaka stop and start system. Sa usapang power, hindi kayo papahiya ni Mio Gear. Kayang-kaya kanyang bitbitin kahit may angkas ka o meron kang karga. Sa usapang gas consumption naman, nakapag-compute ako ng 44 kilometers per liter, almost 100 kilometers na nabiyahe ko Manila to Marilaki, Marilaki to Manila. Kung naghahanap ka ng reliable na scooter service, yung tipid sa maintenance at tipid sa gasolina, consider the Yamaha Mio Gear. Pwedeng pang personal service at weekend rides. Pwede mo rin siyang gamitin pang motorcycle taxi o kaya delivery services. Sa parts and maintenance, hindi ka rin mahihirapan kasi Mio yan. Ang tagal na ng Mio na nasa market. For the pricing, yung standard is 79,400 pesos and yung S version naman is 84,400.
Ito na ba ang susunod mong scooter? Comment mo dyan sa baba kung interesado ka dito. Tapos kung meron ka ng Mio Gear S, comment mo dyan sa baba yung experiences mo para ma-share natin sa mga nagbabalak kumuha ng unit na to.